Sa loob ng 24 na oras, 5 mga sospek sa droga ang napatay sa magkakahiwalay na insidente dito. 2 araw matapos ideklara ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang giyera laban sa droga. Ayon sa kanya, marami siyang natanggap na reklamo mula sa mga kapitan ng barangay, lalo na sa mga mabibigat na lugar, tungkol sa katiwalian ng droga sa kanilang mga komunidad. Hinikayat ni Baste Duterte ang mga kapitan ng barangay na tumulong sa mga awtoridad sa paglaban sa ilegal na droga sa kanilang mga lugar. Sa lahat ng 5 pagkamatay, ayon sa pulisya, lumaban umano ang mga sospek. Sa madaling araw ng Sabado, ika-23 ng Marso, naglunsad ng buy-bust ang mga pulis mula sa Buhangin Police Station laban sa number 1 na sospek sa droga sa lungsod. Sinabi ng pulisya na si Sherwin Familiar, na armado ng isang .38 revolver, ay napatay sa isang palitan ng putok. Sa madaling araw naman ng Linggo, ika-24 ng Marso, nakipag-encounter ang Tugbok Police kay Elias Timoy, isa pang sospek sa droga, at napatay siya. May dalang .38 revolver din siya. Sa alas 4:05 ng hapon ng parehong araw, naglunsad ng joint buy-bust operation ang intelligence personnel ng Santa Ana Police Station at City Drug Enforcement Unit at napatay si Emmanuel Avila, kilala bilang IM, na sinasabing high-value target. Sinabi ng pulisya na nakumpiska nila ang 53.79 gramo ng pinaniniwalaang shabu na may halagang 365,772 pesos at isang .38 revolver. Sinabi ng bagong itinalagang pinuno ng DCPO na ang kanilang kampanya ay tatutok sa mga malalaking supplier ng droga, at gagawin nila ito sa loob ng saklaw ng batas. Police Brigadier General Wilson B. Soliva, Outgoing City Director Police Colonel Alberto Panya-Lucas, Incoming City Director Police Colonel Richard P. Patang, Police Lieutenant Colonel J. C. Clamor, Police Colonel Gilbert C. Ilagan, Councilor Luna Acosta, Mr. Angel Sumagaysay, Colonel Darin Comea, fellow workers in government, sa tuan tanan rin, may hapon sa inyo ang tanan. Sir! Okay. So first of all, dako kong pasalamat ang Police Colonel Lupas. Thank you kaayo sa tanan nimong trabaho o tanan nimong sakripisyo para sa ato mga pinalanggang dabawin niyo. Salamat kaayo. Amigo ta, okay, nga makitaan ko nimo diha sa masugatan ko nimo storya ako, amigo ta, gusto ka mangita ka storya na alam ko para nimo. Kay ako malipayon kay ko nga gitarong gid nimo imong trabaho, unya gialagaan gid nino ato mga tao, mga tabawin. Salamat kaayo anak. Karon so ingon ani, nagsugod ako ang termino nga kasagaran sa kong oras, gihatag na ko sa mga rural areas nato diri sa Davao. So ko, because I was worried of the problem of insurgency. No, kana mga NPA or other terrorist organizations na nagag-cause og samok sa itong mga rural areas. So mo na kinaglayo man ko sila, kinanglan, giuna to na ako, kay basigon nga, na-declare na ta nga insurgency free, mubalik ng problemaha. So, mo nang isa sa ko ang mga ginakahadlokan because these groups, manggod, are terrorists. And they will do anything to harm people to get what they want. So, mo na, suroy ko sa bukid, Pakibato, Marilog, kaya dito po, mga tao medyo usahay gutom. Kaya natin nagka-abaka crisis ta, wala nila pang palit ng mga abaka dito sa mga lumad, mga natibo dito, wala na sila
mapalit pagkaon, so problema po, so, sige kong atiman dito, but it's getting better naman po, okay naman. Kunya so far, ang ato ang mga tao dito, hindi naman gipod sila kung ganahan mo balik, umutuo dito sa Pikas. So, maayo ang ato ang ilang tanaw sa gobyerno karon. Nalipay sila nga makabati gid sila ang gobyerno dito. So karon, pag-abot, paghuman ana, mga late last year and antodron, around November, December, antodron. So medyo nag-shift akong focus, but still, I still go to the rurals. There is urban areas na to. Ang problema, istorya na ko mga kapitan, istorya na ko mga kagawad, namutahan na ko, wala may infrastructure problem. Di man na pre-bukid, wapay tulay, wapay dalan. Ang observation yun nila, ning balik yun ang drugas. Naay mga tao nga namalik ang drugas. It's not because wala na to gibuhat atong trabaho, but you know, we cannot simply close our borders diri aning Davao. Kaya kung napatay border control diri, okay raman. I think PDEA just released kung unsa ka makalang sa diri, I think we're extraordinarily high compared sa mga upang lugar. So everything is okay. Supply is scarce. Ang problema, kung kanang sabo, dali ra kay na itago, mupalit sila sa gawas, o asam na nila kwaon, masuksok, masuod nila dali. So anay, problema ta diha. Davao man eh. No? Pag kana ginistorya ka, hardline yun ta diha. Dili yun ta mo sugot, ana. Dili yun ta mo allow. Balik-balik naman eh siya. Kapalo ko sumpol na kayo ni paminawon. Balik-balik naman eh. No, di kita mo allow na yung mga bata, inosente, mga teenager, o mga pamilya, masudlan ang butanga, mga guba ang utok, madaot, onya. So, I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasinsakay ta. Tagaan ta mo oras, muhawa mo dire, gabaligya mo droga, if you're selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, kung bisag kinsa ba diha, hawa na karon. Kaya na pulan nami, di mi gusto kingon ana dire. So this will be your chance to get out of this city. Pwede gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o hawa mo dire, hindi mo maundang pagyon tamo. Di mauna, because I have gathered enough information kani sa mga densely populated barangays na to, and I have the data. Undang mo, di gani, ko'y mahimo para ninyo. Wala tayong makayay. Basta kay giingnan na mo, hawa mo diri. Ayaw mo ko ano. But anyway, aside ana, okay raman. Mga bugoy, maganda, from time to time, di man na sila mawa. Pero mga maoy-maoy lang, we can forgive that. Di maganda malikaya, mahupog, na unsa. Wala yung busado. Wala yung ganang angas, ganang mag-uli-buli, everyone. Okay na na. Labi na kung kita nasa serbisyo, politiko, polis, sundalo, the best behavior kita when out on the public, nato sa publiko. Kaya kita mo ihemplo sa mga tao, magtanaw na sila nato, na mo ilang sundon. Kung makita nila nga abusado, walay batasan ang ilang mga tao sa gobyerno, they will think na it's okay po to behave in that way. So mo lang nagtiman-an na to. Unsa pa ba? Well, katura, it's very simple actually kung inyo lang subayon. Kung unsa ray sakto, kung ang tao nasa tama, maayo ang ginabuhat sa usa ka tawo, suportahin ninyo. Suportahin ninyo, tabangin ninyo, and you look out, as you know, as government workers,
you look out for your constituents. Ang mga tao nga mga kuan sakop ninyo. Look out for them. Ang welfare nila, asa sila naglisod, napabanay gikaon. Kaya na, mga na simple kayo ng mga butang, okay ba yung paminaw, napagay problema. Pero pag abot gani sa krimen o tinarantado, katarantaduhan, kailangan lang brutal yun mo diya. You know why? Overpopulated na, it's really hard to manage sa ingani ka dakong population, sa ingani ka centralized na to karon diri sa Davao. Like everybody, almost everybody is here. Almost everybody. We have 4 million, 4.5 ang tibuok population sa Davao region, and 2 million of that is here in Davao City. So ingana, maunang ako pasalamat ko kang Police Colonel Lupas that he took the challenge na ihag yung bantayan ang ato ang dakbayan. So again, a round of applause for the former city director. So sa incoming, sir, my pronouncements are clear. Klaro yun na. And I will stand by it until the day I die. Para sa mga taga-Davao, magsakripisyo gid kita. Maura yun na. Kung gusto ninyo nga muasinso pa ta, musaka pa ta, o bulabaw pa ta sa asa tagaron, sakripisyo. Kaya kung dili kita ang magsakripisyo, ang masakripisyo ang mga tao. Maog yun na. Sa mga tropa na to diha, ang kanang gatuoan gatuo kaayuhan. Salamat kaayo sa inyo ha. Di na ko kalimtan ang inyong ginabuhat para sa mga tao. Ang kaayo sa mga tao. Maura na, ako malipayon kaayo, nga nakakita ninyo karong adlaw, kung nalipay po mo nakita ko ninyo, may hapon sa inyong tanan, and God bless you all. Thank you. Thank you so much, sir. Once again, ladies and gentlemen, Davao City Mayor, Sebastian Z. Thank you, sir.